Usapan namin, magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa aming kailangan gawin dito. O dapat lang, hindi kayo humingi ng donasyon, nakakahiya kayo. Laki-laki ng kinurakot nyo sa Pilipinas, kasi hingi pa kayong donasyon para dyan sa kaso ni Rodrigo Duterte. Busin nyo yung kinurakot nyo. Kamusta na ba si Sara Duterte? Ano na bang bago? Oo, umuwi na ho siya ng Pilipinas, ha? If I'm not mistaken. Nakarating siya ng Pilipinas kagabi ng 9:30 p.m. So, nandyan na ho siya. Oh. Problema na naman siya ng Pilipinas. Sana di na siya bumalik. So totoo lang, sana di na siya bumalik. Doon na lang siya. Isipin nyo ha. Nung bang wala si Sara, naramdaman niya yung pagkawala niya. Di ba hindi naman? Bakit ho? Ba't hindi niya naramdaman? Kasi mga kotsero, wala naman ho talaga kasi siyang contribution sa Pilipinas. It is what it is. Wala ho talaga siyang, magandang contribution sa buhay ng mga Pilipino. As in, literally, she is just a spare tire. Literally. As in, walang makakami sa kanya kapag nawala siya. And, yun na nga wala ka na nga contribution, spare tire ka na nga lang, nanggugulo ka pa. Diba? Buti sana kung tahimik ka na lang dyan sa tabi Ka naman gulo. Kaso mo, syempre, siya ang magiging beneficiaryo if ever matanggal sa posisyon si PBBM, di ba? Siya ang magiging direct beneficiary. Oo, according sa ating constitution, si Sara ang vice president at dahil siya ang vice presidente, in the event that the president is not able to fulfill his constitutional obligation or constitutional mandate as the president in any way, shape, or form, pwedeng dahil sa nag-resign siya, pwedeng dahil sa na-impeach siya, or pwedeng dahil nagkasakit siya, or worst comes to worst, paslangin siya, or may masama mangyari sa kanya, si Sara ang magiging beneficiaryo. Kaya nga merong malaking problema. Si Sara Duterte. May malaking problema si Sara Duterte, guys. Legit, si Sara Duterte ang may problema ngayon. Panoorin natin itong balita. Nagtanong ka, sabi niya, merong mga kababayan sa labas. Sinabi niya, please extend them my thank you. We all hope for the best. And everything I did for my country, whether that statement is acceptable or not. Hindi talaga sustainable yung get na gagawa nila. Ayan, kukunti na lang sila sa likod. Yan na lang sila, pira-piraso na lang sila, guys. Wala na. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, mga kotsero, wala ako kasi talaga sila nung puwersa. Yung sa Pilipinas nga lang di ba? 200,000 lang total ang nag-rally nung birthday ni Digong. Paano tayo nag-arrive sa numero ng 200,000? Sabi po ng PNP, merong 60,000 na pocket rallies sa buong bansa nung birthday ni Rodrigo Duterte. Tapos sa Davao, nagkaroon sila ng event. Ang event ay umabot daw ng 140,000. Sabi ni SMNI yun. Pero syempre, dahil si SMNI yan, baka may halong kasinungalingan yan. We'll take it with a grain of salt. Pero sige, assuming na tama, totoo yung sinasabi ni SMNI na may 140,000 talaga, at hiwalay pa yun doon sa 60,000 na nag-celebrate ng birthday ni Rodrigo Duterte, di totoong sabi natin merong 200,000. Yung 200,000 na yun, mga kotsero, is not enough para sa people power na gusto nila. Saan pupunta yung 200,000 na yun? Malamang kumita pa sila dun. Binigyan siguro sila ng kung ano mang pabaon or pa-allowance, etc. etc. Diba? Ganun yun Wala na. Dwindling na ang suporta sa mga Duterte. Ang primary cause niyan ay yung pagkakakulong ni Rodrigo Duterte sa ICC. Yun ang primary cause niyan. Nakakasawa ng pakinggan yung sinasabi nilang yun Everything I did for my country. Hindi. You did it for yourself. Ginawa yung mga Duterte para sa sarili nila. Alam naman natin na yumaman sila ng sobra-sobra nung naging presidente si Digong. At itinatag nila yung kanilang grand criminal enterprise nung presidente si Digong. So, tigilan na natin yun. Na everything I did for my country. No, that is a lie. Kasi lungalingan yun.
Alam naman ho natin yun. Mm-mm. Alam mo natin yun. Tuloy natin. Hindi umano pinayagang ipasok ang mga gamot ng dating Pangulo sa loob ng detention center. Pero siniguro naman daw ng mga medical personnel ng ICC na nakatutok sila sa kalusugan ng dating Pangulo. Ano kaya yung gamot na yun na hindi pinapasok, no? Itataka ko ano kaya yun? Di ba? Ang weird lang kasi, parang ngayon lang ako nakarinig ng isang facility na they're preventing the person detained of medicine. Napapaisip ka tuloy, ano kaya yung gamot na yun na hindi pinapapasok? Baka kasi regulated yun. Baka ito yung klase ng droga na hindi basta-basta nakakakuha. Yung kailangan mo ng prescription para makakuha. Ito siguro yung kailangan ng droga na ibibigay lang on a need basis. Diba? Kung kailan lang kailangan. Baka naman kasi fentanyl yan. Baka ang sinabi ng doktor, mga doktor doon sa Hague, huwag niyong problemahin yung gamot, kami magbibigay. Hindi natin alam. Napag-usapan namin, magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa aming kailangan gawin dito. O dapat lang, hindi kayo humingi ng donasyon, nakakahiya kayo. Laki-laki ng kinurakot nyo sa Pilipinas, kasi hingi pa kayong donasyon para dyan sa kaso ni Rodrigo Duterte. Busin nyo yung kinurakot nyo. Pero clue na yun, mga kotsero, clue na yun. Baka magbenta ng gamit. Baka magbenta habang wala pang freeze order. Kapag naglabas ng freeze order, ang ICC, pag kilatigan niya ng AMLAC, mga kotsero, ibig sabihin, di na makapagbenta ng ari-arian itong mga Duterte. Whatever real property they have or personal property that is not equivalent to cash, pati shares, hindi rin pwede rin yan. Kapag naka-freeze order ka, pati shares, hindi mo pwede ibenta. Mga shares and investments mo in corporations, hindi na pwede. So baka nagbibigyan na ng clue si Sara Duterte na magbenta na kayo ng mga gamit. Liquidate nyo na lahat habang wala pang freeze order. Aminado naman ng Vice Presidente na posibleng hindi na makakuha ng hustisya ang ama sa sinabi nito kahit pag gumugulong sa Senado ang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics. Palakpak tenga niyan, lalo mag-iilya dyan sa mga hearing, papakita niya na, oy, tinrato na niya akong friend, baka kailangan ko pang mas galingan. Kasi tinrato na niya akong friend, napansin na ako ni friend. Ano niya mga kotsero? Tinuturuan ko yung anak ko na hindi maging ganyan. Yung nagmamakaawa na sa friendship ng iba. If you have a friend like Sara Duterte, who needs enemies? Hindi mo na kailangan ng kalaban. Kung meron kang kaibigan katulad ni Sara Duterte, hindi mo na kailangan ng kaaway. Sa kanya pa lang siya na rin kaaway mo